Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 27, 2025, araw ng Huwebes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 21, verse 20 hanggang 28. Papuri sa iyo, Panginoon. Kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroroon at huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang poot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating sa nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong mabuting balita sa araw na ito ay dalawang klase. Yung una ay yung tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem at ang pangalawa ay ang pagparito ng anak ng tao o kaya ng ating Panginoong Jesus. At kung hindi ako nagkakamali sa aking nabasa, ang pagkawasak ng Jerusalem ay tapos na nangyari noong taon ng 70 AD. At itong pagparito ng tao, ito yung hindi pa nagaganap. At magaganap ito ng merong mga napakaraming mga palatandaan, mga pangyayaring nakakatakot na pati ang mga planeta sa kalawakan ay gagalaw. At meron ding dahil sa tindi ng takot ng mga tao sa araw na iyon ay hihimatayin. Pero dito sa huli, ang sinabi ng Panginoon, kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ganun talaga ang ating reaksyon kapag natatakot tayo, ay bigla tayong it's either yumuyuko tayo o kaya yung imbis na tumayo tayo ay napapayuko tayo. Pero ang sinasabi dito ng Panginoon ay
sa English ay stand erect and raise your heads because sure, your redemption is at hand. At dapat nga naman talaga na magalak tayo dahil ito naman talaga yung inaabangan natin, yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tayong mga buhay at yung mga namatay na nag-aantay sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na yung paghahanda na gagawin natin para sa pagdating ng ating Panginoon. At para hindi tayo katulad ng ibang tao na yon na natatakot at halos himatay na sa takot dahil yun ay nandun yung meron kasing kalakip na kaparusahan kapag meron tayong takot sa ating puso. Kasi hindi tayo matatakot kung hindi tayo guilty o kung wala tayong kasalanan. Totoo nga na tayo ay maraming kasalanan, tayo ay nagkasala, tayo ay hindi perpekto. Pero dahil sa pagtubos sa atin ng Panginoon, sa pagkamatay niya sa krus, binayaran na lahat ng ating kasalanan. At tayo ay napapanatag ang ating kalooban na sa pagdating ng araw na iyon ay hindi na sa atin sisingilin ang ating mga kasalanan, kundi ito ay ipapakita ng Panginoon na kung gaano niya tayo kamahal at tinubos niya ang ating mga kasalanan. Naalala ko ngayong sinabi na kahit hindi man nagkasala si Adan tsaka si Eva, ang Panginoong Hesus ay bababa pa rin dito sa lupa. Kasi hindi talaga yun ang pakay ng Panginoong Hesus kaya siya bumaba sa lupa. Hindi yung pagsagip sa ating kasalanan, kundi kung hindi nagkasala ang ating unang mga magulang, sila Adan at si Eva, wala siyang sasagipin sa kasalanan. Pero pupunta pa rin siya dito. Hindi para tayo sagipin. Dahil ang pinakapangunahin na goal niya or mithiin ay ipakita sa atin o kaya ipaunawa sa atin na ang pagbaba niya dito sa lupa ay para ipaalam sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kaya itong Bible na ito ay napakahalaga dahil ito ay parang love letter ng ating Panginoon, ng ating Diyos, para malaman natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya kung hindi po natin ito binabasa, parang ang hirap maunawaan kung bakit tayo minahal ng Diyos o kung bakit tayo minamahal ng Diyos. Kasi ang totoo niyan, hindi tayo yung unang nagmahal sa Panginoon. Ang ating Diyos ang unang nagmahal sa atin at tayo ay nagre-respond lang doon sa pagmamahal na yon. At kung mapapansin natin na kapag dumaan tayo sa napakalaking pagsubok sa buhay, doon natin na bubuksan ang ating puso at doon natin nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Doon natin naaalala ang Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay tuloy-tuloy yan. Hindi siya tumitigil. Nagmamahal siya sa masamang tao, sa mabuting tao. At nasa atin na kung bubuksan natin ang ating puso para mahalin din siya. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig at pagpalain tayo ng Diyos. Amen.